Napaawang ang labi ni Shena sa sinabing iyon ng binata. Sukat ba namang alukin siya nito na maging babysitter ng anak nito? Samantalang isa siyang nurse. Papayag ba naman siya na i-give up ang profesyon niya para lang sa pag-aalaga ng bata? Hindi pa siya nasisiraan ng ulo para gawin iyon. Hindi ko ipagpapalit ang... Gagawin kong triple ang sahod mo sa ospital na to, kapalit ng pag-alaga mo sa anak ko. Awat pa ni Davon sa sasabihin ng dalaga na napaawang ang labi. Triple? Ang ulit niya sa sinabi nito na bahagya nitong tinangguhan bilang pag-ayon. Pero bakit ako? I mean, madami namang ibang taong naghahanap ng trabaho. Bakit kailangan na? Dahil ikaw ang pinili ng anak ko. Sagot nito upang ikatigil ng dalaga. Mariin siyang napapikit sa sinabing iyon ng binata. Tandang-tanda pa niya nang tawagin siyang mami ng anak nito. Nakamuntik ng ikasira ng image niya sa hospital. Mabuti na lang talaga dumating noon si Davon at ang ex-girlfriend nito na siyang tunay na ina ng bata. Inakala talaga ng mga katrabaho niya na may anak siya sa pagkadalaga na pinilit niyang itago ang tungkol sa bata. Hindi ko maintindihan. Napapailing niyang pag-amin na mababakas sa muka ang pagkalito. Lumaki ang anak ko na takot makihalubilo sa mga tao. Ni minsan, hindi siya humiling sa akin ng isang bagay. At ngayon lang, ikaw ang gusto niyang maging babysitter niya. Kaya naman, lahat gagawin ko para sa kanya. Kung kaligayahan ng anak ko ang makasama ka, nakahanda akong gawin yon at ibigay sa kanya. Sabi nila, mas madaling makaramdam ang mga bata sa presensya ng ibang tao. Mas nararamdaman nila kung saan sila komportable. Mas nakikita nila ang kabutihan ng ibang tao kaysa sa ating matatanda. Hayag ni Davon. Excuse me, hindi pa ako matanda. I'm 25 years old. Kung may consider mang matanda dito, ikaw yun. Nasigurado akong nasa 30 plus ka na. Wika pa niya na sa huling ngumiti sa binata. Magsasalita na sana si Davon nang biglang maagaw ng pansin ng anak niya ang dalaga. Mami? Tawag pa nito. Pwede bang i-remind mo sa anak mo na hindi ako ang ina niya? Utos niya sa binata sa mahinang tinig. Mami! Muli ay tawag nito bago yumakap sa dalaga na nakaupo sa couch. Mami, don't leave me. Hiling pa nito. Maingat na hinarap niya ang bata. Pagkuway, hinawakan ito sa ulo. Baby, hindi naman ako ang mami mo. Kaya tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng mami. Dahil baka magselos ang totoong mami mo. Hiling pa niya sa bata. Mami? Ang pambabaliwala pa nito sa sinabi niya. Napatampal naman si Shena sa noo niya nang wala sa oras. From now on, I want to stay close to you, Mami. Wika pa nito na halatang masaya bago muling niyakap ang dalaga na di pa rin makapaniwala. Lihim na patingin si Shena kay Davon upang hingin ang tulong nito. Baby, punta ka muna kay Manang ha. May kailangan lang kaming pag-usapan ni Miss Shena. We'll talk to you later, okay? Baling ni Davon sa bata. No, I want to stay close to her. Mariing tanggi ng bata. Marahang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Shena bago yumukod upang magpantay sila ng bata. Baby, makinig ka sa akin. As much as I wanted to close to you, but still can't. Kasi nga may kailangan pa akong gawin. May trabaho pa ako na kailangan kong unahin. Sa ngayon, siguro hindi mo pa maintindihan. Pero maasa ako na balang araw, maintindihan mo rin ang lahat. Anya sa bata na ngumiti lang sa kanya. Then be my nanny. Alok pa nito. Sinabi ko na rin yan sa kanya. Wika ni Davon sa anak. Napapailing na lamang si Shena sa kakulitan ng mag-ama. Ngayon nakikita na niya
kung kanino nagmana ang bata. Dahil gaya ng ama nito, makulit din si Della. Wala siyang nagawa, kundi ang pumayag sa gusto ng mag-ama, lalo na't hindi siya tinitigilan ng mga ito hanggat hindi siya pumapayag. Idagdag pa doon na palaging nakabuntot sa kanya ang bata. Palagi siya nitong tinatawag na mami sa harap man ng maraming tao o mga doktor at nurses na kasama niya sa trabaho. Hating gabi na, pero gising pa rin si Davon. Tila ayaw siyang dalawi ng antok. Kaya naman, minabuti ng binata na magtungo na lang sa may teres upang magpahangin. Nakatingin lang siya sa kawalan habang pinagmamasdan ang makulimlim na kalangitan. At dahil abala ang isip niya sa mga alalahanin, hindi niya napansin ang paglapit ng ina. "What are you staring at?" Usisa nito bago tumingin sa kawalan. "May problema ba?" Muli ay tanong nito sa binata. "Nothing, Mom," tipid niyang sagot. "Kilala na kita, Davon. Alam ko na may gumugulo sa isip mo. Alam ko kapag may pinagdadaanan ka. Mami mo ko, kaya alam ko kung ano ang nangyayari sa'yo. Is it because of her?" "Bakit yun naman naisip ang bagay na yun? Hindi ko pa nga siya ganun kakilala." Pagtatanggol niya sa ina na ngumiti lang sa kanya ng makahulugan. "Wala pa akong sinasabi kung sino siya, but it seems na alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Mula nang dumating si Shena sa bahay natin, nakita ko muli ang saya sa mukha mo noong mga panahong in love ka sa ina ng anak mo. And you can't deny the fact kasi kitang-kita ko sa mga mata mo kung paano mo siya tignan at ipagtanggol kay Thea." Hayag pa nito. "Mom, hindi ako tutol kung si Shena ang babaeng mamahalin mo. Kasi honestly, mas gugustuhin ko pang siya ang maging second mom ni Della kaysa sa ibang babae. Shena is a good woman and has a beautiful soul." Pagmamalaki pa nito na nakangiti. "Pero Mom, what makes you hesitate to love her or tell her how much you love her?" Usisa pa nito na may pagtataka. "What? She doesn't love me." Pag-amin niya sa ina bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. "Then pursue her. Just make sure you win her heart or else I'll disown you. Kasi wala akong anak na duwag pagdating sa pag-ibig." Wika pa nito. "Kahit naman hindi niyo sabihin yan, gagawin ko pa rin." Nakangiti ng sagot niya sa ina. "Iniisip ko lang kung tatanggapin niyo ba siya para sa akin o hindi." Paliwanag pa niya. "Alam mo naman ni kahit minsan, hindi ako nakialam pagdating sa buhay pag-ibig mo. Parati lang kaming nakasuporta sa iyo ng daddy mo. Not all mothers or parents knows the best for their child. Kasi kung minsan, ang inaakala naming best para sa kanila, hindi naman pala. Basta, ito ang palagi mong tatandaan. Palagi ako nasa tabi mo at nakaalalay anumang oras." Anang ginang. "Thank you, Mom." Nakangiting wika ni Davon sa ina. "Sige na, magpahinga ka na." Utos pa nito sa anak. Isang marahang pagtango ang naging sagot ni Davon sa ina na nauna nang bumalik sa silid nito. Marahang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Shena nang maramdaman ang pangangalay ng balikat niya. Nakahiga kasi sa balikat niya ang bata. Nagmistula tuloy siyang ina ni Della sa posisyon nila. Ewan nga ba, pero mula nang pumayag siyang maging yaya nito, ni hindi na siya natulog nang hindi ito katabi. Palagi itong nakayakap sa kanya o kaya naman nakahiga sa sikmuran niya. Napatingin siya sa may pinto na makarinig ng pagkatok mula doon. Ilang sandali lang ang lumipas, bumukas iyon at pumasok ang ina ng binata na may dalang tray na naglalaman ng pagkain. "Good morning, Iha. How's your sleep? Pinahihirapan ka ba ng apo ko?" Usisa pa ng ginang sa dalaga. "Okay lang po, maayos naman," sagot niya. "Hindi na po sana kayo nag-abala na magdala ng breakfast. Bababa naman po ako."
Nahihiyang wika niya. It's okay, sweetie. At isa pa natutuwa akong gawin to, lalo na nakikita ko kung gaano kakomportable ang apo ko sa'yo. Masaya ako na makitang inaalagaan mo silang mabuti. Ho? Takang tanong niya. Napansin ko kasi na hindi lang si Della ang inaalagaan mo, kundi pati na rin ang daddy niya. Last night, nakita kong ipinaghanda mo siya ng hapunan kahit na hindi mo nagawain yun. Gusto ko lang pong bumawi sa kabutihan ni Sir Devon. At isa po ho, madalas yung ipagluto kami ni Della ng almusal, kaya bumabawi lang po ako sa kanya. Sagot niya sa ginang na nakangiti. Devon is a great child. Pinalaki ko siyang hindi sunod sa layaw. Naalala ko pa dati, gustong-gusto niya magkaroon ng kotse, but he was 17 that time. Although I can afford to buy it, but still can let my child to get whatever he wants. I can't spoil him, kaya sinabi ko sa kanya kung gusto niya talaga magkaroon ng kotse, kailangan niyang paghirapan. I even promised him na kapag nakabili siya ng sarili niyang sasakyan na galing sa pinaghirapan niya, I'll buy everything he wants. Kwento ng ginang. Takang napatitig naman si Shena sa ginang. Ito ang unang pagkakataon na nagkwento ito tungkol sa binata. Ang akala ko noon, magagalit sa akin si Devon. But I was wrong. One day, nalaman ko after school, pumapasok siya sa cafe to earn his own money. Para to pa rin ang kasunduan namin. He works hard. After 5 months, nalaman ko na yung inipon niyang pera, binigay niya sa schoolmate niya na who suffered a heart disease. I asked him kung bakit binigay niya ang pinaghirapan niya sa schoolmate niya. Pero alam mo kung anong naging sagot niya? Anang ginang nang umiti. Mahaba pa ang panahon para pag-ipunan ang mga bagay na gusto ko. Pero siya may ilang buwan na lang ang ilalagay sa mundong to kung hindi maoperahan agad. Yun ang sagot ni Devon sa akin na siyang ikinagulat ko. Hindi ko inasahan na mayroon akong anak na kagaya niya na at his young age, napaka-humble niya at napaka-maunawain. Pagmamalaki ng ginang. Minsan na niyang nakita kung paano tumulong si Devon sa mga tao, kung paano ito makipag-usap sa mga tauhan nito. Napaka-down to earth ng binata. Kaya ho ganyan si Sir Devon kasi kayo ang naging ina niya. Pinalaki niyo siyang may mabuting puso at maunawain. Hindi siya mapagmataas, bagay na hinangaan sa kanya ng mga tao. Nakangiting komento niya. Lumipas ang 5 buwan. Isang mariing pagpikit ang ginawa ni Devon matapos marinig ang sinabi ng anak niya. Mula paggising nito, nagwawala na ang bata. Kinailangan pa niyang bumalik sa mansyon nila upang pakalmahin ito. Della, just get down. Utos niya sa bata. 4 na taon pa lamang ang anak pero sobrang kulit nito na kung minsan hindi kinakaya ng mga maids. Nakailang palit na rin ito ng babysitter. Ang dahilan, kusa nagre-resign ang mga ito dahilan hindi na matagalan ang ugali ng anak niya. Aminado siyang sobrang na-spoiled niya ang bata. Devon, what have you done? Galit na sigaw ni Thea sa kadarating lang bago tumingin sa bata. Della, get down! Maring utos nito. No, I don't like you! Sagot pa ng bata sa ina. Si Thea ang ina ng anak niya at matagal na sila naghiwalay matapos nitong isilang ang bata. Sa katunayan, may sariling pamilya na si Thea. Ang masakit pa doon, sarili niyang best friend ang ipinalit nito. Mula pa lang noon, alam na niyang may relasyon ang dalawa. Bagamat hindi na siya umalma pa upang maiwasan na rin ang gulo at isa may kapalit ang pananahimik niya. Yun ay si Della, ang anak nila. Della, get down. Listen to me. Utos ni Devon sa anak. No! I want my nanny! Sigaw nito. Mula, nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Wala kasi ngayon ang yaya ng anak niya dahil day off nito. Sa lahat na naging babysitter ni Della, tanging si Shena lamang ang nakasundo nito na halos ayaw mawalay
ng anak niya sa tabi ng dalaga. Kahit sa pagtulog, kinakailangan tabihan ni Shena ang anak niya dahil kung hindi, magtatantrum ito, gaya na lang ng ginagawa nito ngayon. Umalis ngayon ang yaya mo dahil day off niya, sagot pa niya sa anak. Kailan siya babalik? Tanong pa nito sa inosenteng tinig. Baka next week pa siya bumalik kasi. No, I want my nanny. Muli ay palaho nitong iyak. I want her! Della! Inis na tawag ni Thea. Bumaba ka na dyan at huwag ka na mag-inarte pa. Mas marami pa akong kailangan ayusin ngayon kaysa unahin niyang pagtatantrums mo. I want my nanny! What the? Della! Can you shut your mouth? Kanina pa ako naiirita sa kakaiyak mo. Sigaw ni Thea sa anak. Huwag mong pagsabihan ng ganyan ang anak ko. Baling ni Davon. Kung busy ka sa buhay mo, mabuti pang umalis ka na dahil hindi namin. Nabigla lang ako, kaya ko yun nasabi sa kanya. Putol nito sa sasabihin ni Devon bago tumingin sa anak. Baby, I'm really sorry. Nabigla lang si Mommy, kaya niya yun nasabi. I don't like you. I want my nanny. Iyak pa ng bata. Stop crying na. Come here. Pupunta tayo sa nanny mo. Final niyang wika na alam naman niyang siyang ikatatahimik ng bata. Really, Daddy? Paniniyak nito na marahang tinanguhan ng bata. Kilala niya si Della. Mas lalo lang ito magwawala kapag hindi niya pinagbigyan. Hindi mapilit ang anak niya, maliban na lang kung ang yaya nito ang pag-uusapan. Mas malapit pa ang loob ng anak niya kay Shena kaysa sa ina nito, kaya nahihirapan talaga siya kapag malayo ang dalaga. Lalo na ngayon dahil umuwi ito sa Laguna, sa mga magulang nito para magbakasyon kahit 1 linggo lang. Sinadya talaga ni Shena na hindi magpaalam kay Della dahil na rin sa hiling niya, lalo na't kilala na niya ang anak na hindi ito papayag na umalis ang dalaga. Ni ayaw nga mawalay ng bata sa paningin nito ang dalaga. Sa lahat na naging babysitter ng anak niya, tanging si Shena lamang ang bukod tangi na gustuhan nitong makasama at maging tagapagbantay nito. Sa bagay, hindi niya masisi ang bata. Maalaga naman talaga si Shena at mapagmahal. Matyaga ito sa pakikipag-usap sa mga bata. Daddy, you promised me we're going there. Maktol ni Della na noon kababalang kasama ang maid. Yo, sweetie, hintayin na lang ako sa car. Utos niya sa bata bago hinarap ang dating kasintahan na kataas kilay sa kanya. I told you, stop spoiling her. Asar ng wika sa binata. She's not spoiled brat as what you think. And besides, she's my daughter, kaya gagawin ko lahat para sa kanya at labas ka na doon. Mariing tugon niya sa mahinang tinig. Ano ba kasi ang nakita ng batang yan sa babaeng yun? At mas talo ka na. Kung hindi mo sana si Nanay si Della, nakatabing matulog ang hampas lupang yun. Shut up, kung wala kang magandang masabi. Inis yang wika bago tinalikuran ang babae at lumapit sa bata na nakatingin lang sa kanila, kahit pinapauna na niya ang mga ito. Baby, bid your goodbye to your mom. Utos niya sa bata. Mommy, we're leaving. Paalam nito bago nagtago sa likod ng ama. Bagay na ipinagtaka ni Davon, hindi kasi komportable anak niya sa ina nito. Sa bagay, ni minsan, hindi naglaan ng oras si Thea para makasama ang anak nila. What's wrong? Takang usisa niya sa bata. Pagkuway, marahan siyang yumukod upang magpantay sila. Daddy, can we leave na po? Tanong nito sa ama. Gusto ko nang makita si Nani. Okay, but first, kailangan mo magpaalam sa mami mo. Kahit na ayaw mo sa kanya, kailangan mo siyang igalang, okay? Utos niya na agad naman nitong tinanguhan. Hindi naman niya masisi ang bata kung bakit malayo ang loob nito sa ina
lalo na't walang oras si Thea na makasama ang anak nila. At bukod pa doon, hindi matagalan ng babae ang kakulitan ni Della, kaya madalas niya itong nasisigawan. Samantalang, habang abala si Shena sa paghahanda ng hapunan nila, nang biglang makarinig siya ng sasakyan na huminto sa tapat ng bahay nila. "May bisita ho kayo, Nay?" Usisa niya sa ina na noon katulong niya sa paghahanda ng hapunan. "Wala naman," sagot nito na papaisip. "Mami?" Dinig pa niya mula sa sala, bagay na ikakunot ng noo niya. Tanging si Della lamang ang tumatawag sa kanya ng ganon at imposible namang naroon ang bata. Napatingin siya sa may pinto nang mula roon pumasok ang bata. Ang saya ng mukha nito. "Della?" Gulat niyang sambit. "Mami!" Muli tawag ng bata bago patakbong yumakap sa dalaga na tila di pa rin makapaniwala sa nakikita. "Baby? Sinong kasama mo?" Usisa niya matapos yakapin ang bata. "Mami, please, don't leave me again." Hiling pa nito bago muling niyakap ang dalaga na masuying hinaplos ang buhok niya. "I'm sorry, baby," tugon niya. Tikhim ng ina ni Shena habang nakatingin sa dalawa. Noon lamang natigilan si Shena nang maalala na hindi pa alam ng mga magulang niya ang tungkol sa pagpayag niya na maging yaya ng bata. Ang alam ng mga ito, nasa hospital pa rin siya nagtatrabaho. Nay," anya na naghahagilap ng sasabihin. "Hindi mo sinasabi sa amin na may anak pala ang boyfriend mo." Wika pa nito na siyang ikinalaki ng mga mata ng dalaga. Hindi talaga inaasahan ni Shena na sasabihin iyon ng ina. Mali naman kasi ang iniisip nito sa kanya. Pero hindi naman niya pwedeng sabihin na tagapag-alaga lang siya ng bata dahil siguradong masasaktan ang nanay niya oras na nalaman nito na pinagpalit niya ang profesyon na pinaghirapan ng mga ito para lang makapagtapos siya. Tapos malalaman lang ng mga ito na mas pinili niyang maging yaya ng paslit. "Pasensya na po sa biglaang pagdalaw," singit ni Davon at nasa likod nito ang ama ng dalaga. "Pasensya na po, Grandma. Gusto kasi ni Daddy na i-surprise si Mami," paliwanag pa ni Della sa ginang. Samantalang takang nakatingin sina Davon at Shena sa sinabi ng bata. Hindi nila inaasahan ang ginawa nito. "Oo nga po, Nay. Mahilig talaga mag-surprise ang boyfriend kong yan." Singit niya na sinakyan ang trip ng bata. Pagguway, masuyo niyang hinawakan ang bata bilang pasasalamat. "Thank you, baby." Pabulong pa niyang wika sa bata. "I got you, Mommy." Pabulong na wika ni Della na tila nauunawa ng sitwasyon. Matapos makapag-usap, mabilis na hinila siya ni Shena patungo sa kwarto nito. "Anong ginagawa niyo dito? Sinabi ko na sa'yo, diba, na hindi pa alam ng parents ko ang tungkol sa pag-alis ko sa ospital para maging yaya ni Della." "Alam ko, pero wala na akong nagawa. Kilala mo si Della kapag hindi ka niya nakikita," sagot ni Davon. "Ikaw nga ang dapat kong tanungin kung bakit nagpanggap kang girlfriend ko." "Hindi ako nakaisip nun, kundi sinakyan ko lang ang ideya ni Della. Dahil kung hindi, sigurado ako na pagagalitan ako ni nanay kapag nalaman niya na mas pinili kong maging yaya kaysa sa profesyon ko." Hingos niya sa binata. "Pwede ka naman kasi magsinungaling, pero ang magpanggap na boyfriend mo ako, ibang usapan na yun." "Sandali lang ha, hindi mangyayari to kung hindi kayo pumunta dito. At isa pa, huwag kang mag-alala, 1 linggo ka lang naman magpapanggap na boyfriend ko. Pagbalik natin sa Maynila, balik na sa dati ang lahat," sagot pa niya sa binata. "Hays, kung hindi lang dahil kay Della, hindi ako papayag sa gusto mo mangyari." Masama pa rin ang loob ng wika ni Davon habang nakahawak sa bewang. "Ngayon alam ko na kung bakit Davon ang pangalan mo. Kasi kamag-anak mo si Lucifer." Inis yang wika bago tinalikuran si Davon na halatang nagulat sa sinabi niya. "Ang babaeng yun? Ang kapal ng mukha niyang sabihin sa akin ang bagay na yun.
Masama pa rin ang loob na sambit niya bago mariing napapikit. Ano pa bang magagawa ni Davon kundi ang ayunan ang dalaga para na rin sa ikatatahimik ng lahat. 1 linggo lang naman habang nasa poder sila ng mga magulang nito. Pagbalik nila sa Manila, tapos na rin ang pagpapanggap nila. Kung bakit naman kasi naisip pa yun ni Della, pareho tuloy silang walang kawala sa kalokohan ng anak niya. Napapailing na pinagmasdan niya ang silid ng dalaga. Malinis talaga ito sa kwarto, maging ang mga damitan nito naka-organize. Napadako ang mga mata niya sa maliit na photo album at dahil sa curious siya, nilapitan niya iyon sa kabinuklat. Habang patuloy na pinapaling ang bawat pahina ng photo album, hindi naman niya maiwasan ng binata ang mapangiti. Hanggang sa hindi niya namalayan na masyado na pala siyang naaaliw sa ginagawa niyang pagpaling ng bawat pahina ng album, kung saan parang nasusubaybayan na rin niya ang paglaki ng dalaga. Saglit pa siyang natigilan na mapansin ang isang larawan kung saan si Shena ay may kasamang isang lalaki at mukhang ang saya ng mga ito. Teka, kilala ko ang lalaking tuwa. Ang naisaloob niya bago muling pinakatitigan ang larawan. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang lalaking ito ang nakita niya sa SM noon. Ang lalaking kumuha ng jade necklace na dapat sana bibilhin niya. Bakit ang tagal mo pang? Saglit na tigilan si Shena nang makita ang binata na hawak ang photo album. May tinitignan lang ako. Pagdadahilan niya, pero sa picture ng hawak niya nakatingin ang dalaga. Hindi mo dapat pinakialaman ang mga gamit ko. Malamig na wika nito na siyang ikinatigil ni Davon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagsalita ng malamig ang dalaga. Hindi siya sanay na magbabago ang boses nito. Ramdam niya na may lungkot at pait sa puso nito na mga sandaling makita nito ang larawan at yun ang kahinaan niya ang makakita ng babaeng nasasaktan. Anong ginawa sa'yo ng lalaking to? Usisa pa niya sa huli bago lumapit kay Shena. Tell me. Ano bang pakialam mo? Buhay ko to, kaya pwede bang wag ka nang makialam pa? Inis niyang wika bago masama ang loob na binalik ang photo album sa dati nitong kinalalagyan. I'm sorry, hindi ko naman alam na. Kaya nga 'di ba? Lalo na kung wala ka namang pahintulot sa may-ari. Nakakainit ka ng ulo. Galit pa rin niyang wika sa binata. Sa halip na sagutin ang sinabi ni Shena, minabuti ni Davon ang yakapin na lang ito. I'm sorry, I didn't mean it. Hinging pa umanin niya sa dalaga. Noon niya lang narinig ang mahinang pagbuntong hininga nito na tila ba kinakalma ang sariling emosyon. Baka naman mamaya na yung lambingan niyo. Kanina pa kayo hinihintay nila nanay at tatay sa hapagkainan. Kanina pa kasi sila nagugutom. Tikhim ng kapatid ni Shena. Gulat naman naghiwalay ang dalawa. Pagkuhay, nagmamadaling umalis si Shena na tinalikuran ang dalawang lalaki. Hindi porket jowa ka ng ate ko, pwede ka nang tumuloy sa kwarto niya. Ayaw ko pa rin sa'yo. Hingos nito. Mali ka nang. Kailangan mo munang dumaan sa mga kamay ko. Kung madali mong nauto ang ate ko, ako hindi, kaya umayos ka. Wika pa nito. Na siyang ikinangiti ni Davon, hindi niya inaasahan na ganun ito ka-protective sa ate nito. Huwag kang umiti dyan, hindi nakakatuwa. May payakap-yakap ka pang nalalaman sa ate ko. Makinig ka, palagi kitang babantayan at sa kwarto ko ikaw matutulog. Akala mo hingos ni Juno sa binata. Ang creepy mo naman kung ganun. Paano kung may gawin kaming dalawa ng ate mo? Hindi pwedeng nakabuntot ka palagi sa akin. Nakakasiwa yun. Pangaasar pa niya kay Juno na sinamaan lang siya ng tingin. Akala mo ba makakalusot ka sa akin? Hindi ako papayag na mag-solo kayong dalawa. Kaya umayos ka. Kundi, puputulin ko yung brotherhood mo. Banta pa nito. Natawa si Devon sa sinabi iyon ni Juno. Hindi niya inasahan na magkaugali sina ni Shena at Juno. Tunay nga magkapatid ang mga ito.
Kapag ginawa mo yun, hindi ko na mapapasaya ang ate mo. Tudyo niya bago ngumiti. Pagguway, masayang tinalikuran ang binata. Habang kumakain, tahimik lang si Shena. Tanging ang nanay niya lang at si Della ang madaldal. Minsan pang napataas ang kilay niya na mapansin ang kapatid niya na nakatingin kay Davon. What a brat? Bulong ni Davon, pero sapat na yun upang marinig ni Shena na noon ay nakaupo sa tabi niya. Anong nangyari? Usisa niya sa binata at pasimpleng itong kinalabit. Nothing. Tipid na sagot ni Davon bago nilagyan ng pagkain ang plato ng dalaga na halatang nagulat sa ginawa niya. Kumain ka ng madami. Alam niyang pagpapanggap lang ang pinapakita iyon ng binata, pero hindi niya talaga maiwasang kiligin sa simpleng ginawa nito. Sa bagay, mabait naman talaga si Devon. Madalas pa nga ito ang nagluluto ng almusal nila sa mansyon. Gwapo si Devon, mayaman, halos narito na ang lahat ng pangarap ng isang babae. Bonus na lang ang pagiging gentleman nito. Anya na naghahagilap ng sasabihin, lalo na't nakatitig sa kanya ang binata. Kailangan mong kumain ng madami para... Muli ay tikim ni Juno sa mga ito. Okay na yung lagyan mo ng pagkain ng plato ng kapatid ko. Pero ang titigan mo siya ng ganyan, hindi pwede. At isa pa, pwede naman kayong mag-usap ng hindi ganyan kalapit sa isa't isa. Nakakainis kayo. Saway pa nito. Na mga sandaling iyon, parang gusto niyang batukan ang kapatid sa ginawa nitong interruption sa kanilang ng binata. Kumain ka na nga lang dyan. Inis na saway ni Shena sa kapatid. Ay, naku bata ka, hayaan mo na ang ate mo. Dapat nga matuwa ka dahil finally. Saglit na hinto ang sasabihin nito na makarinig sila ng pagtunog ng gitara mula sa labas ng bahay nila. Bagay na ipinagtataka ng mga ito. May panauhin kayo? Takang usisa ni Davon bago tumayo. Nagtataka man, bagamat sumunod siya kay Davon kasama ng mga magulang niya na lumapit sa may bintana. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Shena nang makita kung sino ang tumutugtog ng gitara. It was Aiden, ang ex-boyfriend niya. Pero paano nalaman nito na dumating siya? Takang tumingin siya sa kapatid. Alam niyang malapit ito kay Aiden. Shena, alam kong malaki ang nagawa kong kasalanan sa iyo. Aaminin ko na mga panahong nawala ka sa buhay ko. Sobra akong nasaktan. Pakiramdam ko, may kulang sa buhay ko na hindi ako masaya nang wala ka. Wika nito bago malungkot na ngumiti. Ano bang kalokohan to? Pwede bang itigil mo na to, Aidan? Matagal na tayong tapos. Mula nang piliin mo at kampihan ang kaibigan mong yun. Yamot niyang sagot sa binata. Nung araw na hindi mo ako paniniwalaan, pinatunayan mo lang sa akin na hindi dapat kita pagkatiwalaan. Shena, bigyan mo sana ako ng isang pagkakataon na maitama ang mga nagawa kong pagkakamali. Isang pagkakataon at pangako, palagi kitang pakikinggan. Hiling pa nito sa dalaga. Pasensya na, pero huli na ang lahat para sa ating dalawa. Ikakasal na ako kay Davon. Anya, sabay sulyap sa binatang halatang nagulat sa umpisa. Ngunit ngumiti rin sa huli at basuhi siyang hinawakan sa balikat. Wala sa sariling napasandal siya sa balikat ito upang kumuha ng lakas dahil aaminin niya na mga sandaling iyon gusto na niyang pumalahaw ng iyak. Nahihirapan na siya na makitang nasasaktan si Aidan. God knows kung gaano niya ito minahal. Sadya nga lang may mga bagay na kailangan isuko kahit na yun pa ang kasiyahan mo. Lalo na kumpara naman sa ikabubuti niyong pareho. Natigil sa paghakbang si Davon nang makita ang dalaga na nakaupo sa bench ng biranda habang nakatingin sa kawalan na tila ba kay lalim ng iniisip. Maraan siyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga bago lumapit dito. Tikhim pa niya upang tawagin ang pansin nito. Nilingon lang siya ni Shena bago muling tumingin sa kawalan. Are you alright?
Tanong pa niya sa mababang tinig bago naupo sa tabi nito. I'm sorry, nang dahil sa akin, naipit ka patuloy sa gulo, nang dahil sa mga kasinungalingan ko. No, it's okay. Hindi mo naman kailangan humingi ng sorry. Naintindihan kita. Naranasan ko rin yung sakit na pinagdadaanan mo sa mami ni Della. Pero later on, na-realize ko na ang tanga ko pala sa part na yon. Kasi kahit na may mali na akong napapansin at naramdaman nung una, tinuloy ko pa rin. Binaliwala ko yung dudang nararamdaman ko. Nagpakatanga ako kasi nga mahal ko yung tao. Pero alam mo, totoo pala na kapag tinanggap mo ng tinanggap ang sakit, magsasawa ka rin sa huli hanggang sa wala ka ng maramdaman kundi awa para sa sarili mo. Hanggang sa gustuhin mo na lang na isuko siya kasi nakakawala ng gana. Nakakapagod ang lumaban na ikaw na lang ang patuloy na kumakapit sa relasyon yung dalawa. Kwento ni Devon. Natawa si Shena sa sinabing iyon ni Devon na siyang ikinangiti naman ng binata. Hindi ko alam kung sino ba talaga sa ating dalawa ang broken. Natatawang wika ni Shena na sinabayan lang ng pagngiti ni Devon. Masaya akong makitang nakangiti ka na, unlike kanina. Wika niya na siya ikinatigil nito. Pagkuway, bumuga ng hangin mula sa dibdib. Alam ko naman na gusto mong malaman kung bakit naghiwalay kami ni Aiden. Anya na bahagyang ngumiti sa binata. Naghiwalay kami hindi dahil sa hindi namin mahal ang isa't isa, kundi dahil sa hindi pagkakaunawaan. Aaminin ko na may pagkakamali din ako dahil hindi ko siya nabigyan ng sapat na oras. Kasi na mga panahong iyon, gusto ko lang makapag-focus sa career ko para maipagmalaki din ako balang araw sa pamilya niya. Kaya lang, hindi niya yun naintindihan na siyang naging dahilan ng pag-aaway namin. Hanggang sa may umekse ng kaibigan niya na sinusulan siya na ang tanging gusto lamang tuluyang masira kaming dalawa. Na hindi man lang niya napansin na may gusto sa kanya ang kaibigan niyang yun. Ang masakit pa, kinampihan niya si Renji kaysa sa akin na girlfriend niya. Mas nagtiwala siya sa baklang yun. Kwento niya na punong-puno ng hinanakit ang nararamdaman. Shena, tawag niya at marahang tinapik ang balikat nito. Hindi man lang niya napansin na baluktot ang kaibigan niya. Nung hindi na kami magkaitindihan pa, minabuti kong tapusin ang lahat sa amin kahit na sobrang mahal na mahal ko siya. Anya na hindi napigil ang sarili na maluha sa harap ng binata. Ganun siguro kapag mahal mo ang isang tao, although he's my happiness, but can't deny the fact na he's my heartache. Siguro may mga pagkakataon lang talaga na kailangan natin pagdaanan ang masaktan, ang mahirapan, ang madurog ng dahil sa mga taong lubos nating minahal, at marahil sila ang daan upang mahanap ang magiging one great true love natin. Ang taong bubuo sa kapirasong nawala sa buhay natin. Shena, gusto kong makinig ka sa akin ng mabuti. Nasaktan ka man ng dahil sa kanya, palagi mong tatandaan na may taong darating para punan ang kapirasong nawala sa buhay mo. Payo pa ni Devon sa dalaga. Paano kung... Alam mo ba kung bakit nasasaktan ang dalawang taong nagmamahalan? Kung bakit kinakailangan nilang maghiwalay kahit na sobra pa nilang mahal ang isa't isa? Hindi dahil sa maling pagkakataon o maling panahon. Is it because you entered the wrong form? The more we try to fit in, the more it hurts. So it's better to let go. Kasi kahit anong gawin mong, pilit na mag-fit in dun sa tao, paulit-ulit ka lang din masasaktan. Kasi nga, magkaiba kayo ng shape na pilit na pinagpapares. Sa dami ng sinabi mo, nalito na pati utak ko. Hingos niya sa binata na ngumiti lang sa kanya. Ganito na lang. Halimbawa, yung half shape ng heart, pwede mo ba siyang ipares sa kalahating circle na shape? Di ba hindi? Ganon din ang mga puso natin. Kahit na gustuhin nating ipares yung isang hindi niya ka-shape, it will never be fit in. Paliwanag niya sa dalaga na bahagyang napatango.
Gets ko na. Kahit anong pilit nating mag-fit in doon sa isang tao na hindi naman talaga nakatadhana para sa atin, paulit-ulit lang din tayo masasaktan. Kaya mas magandang bumitaw kaysa ipaglaban ng isang bagay na hindi naman nakatadhana sa atin. Anya na tila naunawa ng sinasabi ng binata na masuyo siyang nginitian. Come here, give me a hug. Biro ni Davon sa dalaga na tinawanan lang nito sa huli bago siya hinampas sa balikat. Para kang sira. Hingus niya, bagamat nakangiti naman sa binata. Sa gwapo kong to? Ang natatawang biro ni Davon sa dalaga. Wow ha, gwapong-gwapo ka sa sarili mo, ay konti lang naman. Ganting biro na niya na siyang ikinahagalpak ng tawa ni Davon. Alam mo, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Bakit ang hilig ng mga langgam sa matatamis? Ang natatawang tanong niya sa binata. Kasi unsweet. Panabay nilang sagot sabay tawa. Alam mo, ang corny nating dalawa. Natatawang wika ni Shena, bagamat napapailing. At dahil abala sila sa pag-aasaran, hindi nila napansin ang mag-asawa na masayang nakatingin sa kanilang dalawa. Masaya akong makita ng tumatawa ng ganyan ang anak natin kay Devon. Sana nga, hindi dumating yung panahon na magkalabuan silang dalawa, gaya na nangyari sa kanila ni Aidan. Anang ginang. May tiwala ako sa batang yan na hindi niya sasaktan ang anak natin. Kita mo naman na nagawa niyang patawanin si Shena ng ganyan. Sagot naman ng ama ni Shena na nakangiti. Samantalang tayo, hirap na hirap pa noon ang patawanin siya. Wika pa ng ginang na napapailing, bagamat nakangiti. Hindi ko tuloy maiwasang maalala ng mga bata pa tayo. Ganyan na ganyan din tayo noon. Saad pa nito, naabot hanggang tenga ang mga ngiti. Halika na nga, iwanan natin yung dalawa at naglalambingan pa. Aya pa nito sa asawa bago hinila palayo sa beranda. Matapos ang biruan, magaan ang loob na hinarap niya si Devon. Pero thank you talaga Devon sa pagpapagaan ng loob ko. My pleasure, sagot pa niya sa dalaga. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong yakapin, pero sa huli napangiti din siya na gumanti ng yakap dito. Nakakatuwa pala kapag may isang taong nandyan para damayan ka at handang makinig sa mga rats mo sa buhay. Wika ni Shena. Andito lang naman ako for you. Sagot ni Davon na siyang ikinatigil ni Shena. Takang nagkatitigan sila sa isa't isa hanggang sa dumako ang mga mata ni Davon sa labi ng dalaga. Muli nag-angat siya ng tingin upang salubungin ang titig nito. Sa hindi malaman na dahilan ni Davon, kusang gumalaw ang kamay niya at humigpit ang hawak sa bewang nito habang walang kakurap-kurap na nakatitig sa mga mata ni Shena. Devon, sambit niya na maramdaman ang mainit na hininga nito na dumadampi sa pisngi niya. Ganay? Pigil ang hininga na tanong ni Devon sa dalaga na nakatitig din sa labi niya. Maingat na tinawid ni Devon ang pagitan ng mga labi nila sa isa't isa ng dalaga. Saktong paglapat ng labi niya na may umagaw ng pansin nila. Tikhim ni Juno na nakatayo mula sa di kalayuan at mukhang kadarating lang. What? Asar na tanong ni Devon sa binatang na makita ito. Sinabi ko na sa'yo na babantayan kita, kaya umayos ka. Wika ni Juno. Sira ulo ka talaga? Yamot ng wika ni Shena sa kapatid bago pa dabog na tinalikuran ang dalawang lalaki. Next time, nagagawin ko yon. Sisiguraduhin kong sa kandadong lugar na. Ang laki mong abala? Hingos niya sa binata nang umisilang. Palagi kitang babantayan. Tandaan mo yan, Devon. Wika pa nito. Samantalang, napapailing na lang si Devon sa sinabi iyon ni Juno. Hindi may kakailang, talaga ang kapatid ni Shena. Marahang napaunat ang dalaga
habang nakapikit ang mga mata na maramdaman ang maliliit na halik na dumadampi sa kanyang pisngi. "What is it, baby?" Tanong pa niya. Si Della lang naman ang gumagawa nun sa kanya, lalo na't katabi niya ito sa pagtulog. "Wake up, Mommy! Daddy cooked something special for our breakfast." Pagbabalita pa ng bata. Agad na pabangon si Shena sa ibinalitang iyon ng bata sa kanya. "What is it again, baby?" Ang di makapaniwalang ulit niya. "Time for breakfast." Masayang singit ni Davon. Nakapapasok lang mula sa may pinto. Takang nagkatinginan silang dalawa ni Della. Pagguhay, mabilis na tumalokbong siya ng kumot, samantalang lumapit naman si Della sa ama na pakunot noo. "Daddy, you can't enter girl's room without knocking." Saway ng bata sa ama na tawa sa huli. "What's the matter with that, sweetie?" Ang napapailing na wika ni Davon sa anak. "It's big matter, Daddy. So you can't enter girls' room without warning them. And besides, walang suot na bra si Mommy and she's wearing nightgown." Anang bata sa ama. "No, baby, you can't say that." Awat ni Shena, ngunit huli na ang lahat dahil nasabi na ng bata ang dahilan niya. Wala sa sariling napatampal ng noo si Shena. Bakit kasi nakalimutan niyang ibilin sa bata na hindi nito pwedeng sabihin ang bagay na iyon? "I understand, but sweetie, next time you can tell this to anyone. Instead of saying that your mom not wearing bra, you better told them it's girls matter." Wika ni Davon sa anak bago marahang tinapik ang balikat nito. Samantalang napaawang naman ang labi ni Shena sa sinabing iyon ni Davon. Hindi niya kasi inaasahan na sasabihin niyon ng binata. Bakit ba halos lahat ng katangian ng lalaki sinalunan nito? Bukod sa gwapo at mayaman, gentleman ito at green flag pa. Sa halip na embarrassment ang maramdaman ng mga sandaling iyon, tanging paghanga ang nakapanya para sa binata. Pagkaalis ni Davon, agad niyang hinarap si Della, nakangiti habang nakatingin sa kanya. "Mommy, you're blushing!" Punapa nito sa dalaga na tigilan. "I'm not," mariing tanggi niya bago tumayo at nagtuloy sa maliit na bathroom. Pagpasok niya sa loob, matamaan niyang pinagmasdan ang sarili sa salamin na siyang ikinaawang ng labi niya. Tama nga si Della, she's blushing. Marahan niyang itinampal ang magkabilang pisngi. "Hindi naman siguro ako attract sa lalaking yun?" Tanong niya sa sarili bago napapailing. "Pero muntik na kami mag-kiss kagabi kung hindi dahil kay Saglit siyang natigilan nang maalala ang ginawang pag-iistorbo sa kanila ng kapatid niya. Ilang beses na niyang pinangarap na matikman ang labi ni Davon. Matapos maghilamos at gawin ang morning routine, minabuti niyang bumalik sa kwarto kung saan inabutan niya si Della na nakaupo pa rin at mukhang hinihintay siya. "Mommy, can we go to the dining room po? Gutom na ako." Pag-amin nito na siyang ikinangiti ni Shena. Masayang inilahad niya ang kamay sa bata na agad namang tinanggap at sabay na nilang tinungo ang hapagkainan. Napangiti si Davon nang makitang maganang kumain ng dalaga sa mga niluto niya. Sinadya niya talagang agahan ang pagising para makasama siya sa pamalengke ng mga magulang nito. Personal pa niyang inorganize ang mga lulutuin niya para sa almusal. "Alam mo bang si Devon pa ang pumili ng mga yan? Walang arte pala ang batang to. Ang daming natuwa sa kanya sa palengke." Pagmamalaki pa ng ama sa dalaga. Lihim namang napasulyap si Shena sa binata ng ngiti-ngiti. Bakit pakiramdam niya na mga sandaling iyon, hindi na pagpapanggap ang lahat sa pagitan nilang dalawa ni Davon. Napakagatlabi si Davon nang mahuling nakatitig sa kanya ang dalaga pagkuhay, nag-iwas ng tingin at naghanap na pwedeng idahilan na siyang ikanangiti ng binata. "Try this one, I'm sure gawa to ni nanay."
Wika ni Shena. Open your mouth. Utos pa niya sa binatang napakunot noo bago tumingin sa pagkain na hawak niya. Gusto niya mapatampal sa noo na ma-realize na hindi pala kumakain si Devon ng maanghang. It tastes better when... Natigil ang sasabihin niya nang biglang binawi ni Shena ang kutsara at ito na mismo ang kumain nang dapat sana isusubo sa kanya. Nakangiting tinitigan ni Devon ang dalaga na sa huli naubo dahil sa ginawa. Masayang inabutan niya ito ng tubig. Bakit ba aliw na aliw siya sa tuwing nakikitang nawawala sa focus ang dalaga? Hindi maikakaila ang sayang nararamdaman niya sa tuwing magkakatagpo ang mga mata nila at abot-abot ang kaba niya sa tuwing nagkakadalaiti ang mga balat nila. May kung anong kuryente ang dumadaloy mula rito na binubuhay ang buong pagkatao niya. Baka naman matunaw ang anak ko niyan. Puna ng ama ng dalaga. Tay! Saway ni Shena sa ama. Oo nga naman. Baka hindi rin natin pinagdaanan ang ganyan. Ayon pa ng ina ni Shena. Tapos na akong kumain. Masungit ng wika ng kapatid ni Shena bago tinalikuran ang mga ito. Ngunit agad ding napahinto sa kahumarap kay Devon. Mag-usap tayo sa biranda. Wika pa nito sa binata sabay talikod. Anong problema nun? Takang tanong ni Shena sa binata. He's throwing some tantrums. Tipid na sagot ni Devon sa dalaga. Ako na ang kakausap sa kanya. Awat pa ni Shena sa binata na masuying hinawakan ang kamay niya. It's okay, I can handle him. At isa pa, hindi mo maintindihan ang usapang lalaki. Anya, bago masuying pinisil ang kamay nito. I'll be back. Nang tanguhan siya ni Shena, saka lang siya tumayo at magalang nagpaalam sa mga magulang nito bago sumunod kay Juno sa biranda kung saan inabutan niya itong nakatayo habang naka-cross arm. Makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa ate ko. Pero ayaw kong nasasaktan siya. Kaya ngayon pa lang binabala. Nalaman ko na gusto mo magkaroon ng sports car na hanggang ngayon pinag-iipunan ng ate mo. Awat ni Devon sa sasabihin ni Juno. Paano mo nalaman yun? Takapan niyang usisa sa binata. Lamborghini Huracan Sterato. Ang isa sa mga pinakagusto mong sports car. Nakita ko sa kwarto mo kanina. Pag-amin ni Devon. Ano naman ngayon? Masungit na sagot nito. Pwede kitang bigyan ng isang sports car. Name your brand or model. Wika ni Devon sa binata na napaawang ang labi na tila ba di makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Hindi nga, as for real? Nakaawang ang labing tanong nito na tinanguhan naman ng binata. Here, pumili ka ng brand at model. Anya, sabay abot ng cellphone sa binata na tila di pa rin makapaniwala. Alanganin man, bagamat tinanggap pa rin ni Juno ang sinabi ni Devon. Napaawang pa ang labi niya na makita ang mga sasakyang gusto niya. Teka, anong kapalit nito? Takapang tanong ni Juno sa binata. I like your sister. No, I love her. Pag-amin niya na siyang ikinatigil ni Juno. Hindi ba't girlfriend mo na si ate? Ano pang dahilan mo? Hingos nito. Hanggat may asungot sa pagitan naming dalawa, hindi ako kampante na magiging tahimik ang relasyon namin. Kaya naman, kailangan ko ng tulong mo. Paliwanag niya. Anong gusto mong gawin ko? Ang kalabanin si Aiden? Hindi ko magagawa yun sa kanya. Gustong gusto ko siya para sa ate ko. Sagot nito bago ibinalik sa binata ang cellphone. Isang marahang pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Devon bago napatango. At kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang boyfriend ng ate ko. Si Aidan lang ang kikilalanin ko bilang boyfriend niya. Naintindihan mo ba? Wika nito sa binata na ngumisilang. I hope someday,
Hindi mo kakailanganin ng tulong ko. Wika pa niya, saka bahagyang ngumiti. Ang brat na to? Gigil na wika ni Juno na kinawayan lang ni Davon. Nakangiting bumalik si Davon sa kusina kung saan inabutan niya nagliligpit ng mga pinagkainan si Shena. Anong pinag-usapan niyo ni Juno? Usisa pa nito na saglit itinigil ang ginagawa. Magkasundo talaga sila ni Aiden, no? Puna pa ni Davon sa halip na sagutin ang tanong ng dalaga. Tama ka dun. Sobrang magkasundo sila sa lahat ng bagay. Kababata ko si Aidan, kaya madalas nakakalaro siya ni Juno. Kwento ni Shena na bahagyang ngumiti upang itago ang sakit na nararamdaman. You still love him, didn't you? Saad pa ng binata bago umayos ng pagkakatayo. He's my first love, my first heartache, he's my everything. Kaya masakit para sa akin ang paghihiwalay namin. Kahit na ilang taon kaming hiwalay, pero yung pagmamahal ko, nanatili pa rin hanggang ngayon. Marahang pagbundong hininga na lamang ang pinakawalan ni Davon sa naging sagot na iyon ni Shena. Why don't you give him another chance? Malay mo, sa pagkakataong ito, maayos yun na ang hindi niyo pagkakaunawaan noon. Wika ni Davon upang itago ang sakit na nararamdaman. Aaminin niya nung unang beses na nakita niya ang dalaga, nahulog na ang loob niya dito. Bagamat minabuti niyang itago iyon kasi nga ayaw niyang mabigla si Shena at mag-isip ito ng hindi maganda sa kanya. Davon? Ang di makapaniwalang sambit niya sa pangalan nito. I'll take my daughter first. Saad pa ni Davon na pilit pinasigla ang tinig. Davon, thank you. Kasi kahit na alam kong labag sa loob mo, nagpanggap ka pa rin na maging boyfriend ko. Hayaan mo ako ng bahala magpaliwanag kila nanay at tatay tungkol sa... Hindi mo kailangan gawin yon. I'll take my responsibility. Tama ka, nung una ang trabaho mo, tulungan ang mga pasyente at hindi mag-alaga ng bata. Pero pinilit pa rin kita. Kaya naman, hayaan mo akong gawin ang tama. Alam ko naman, masaya ka sa profesyon mo. At tama ka, pinaghirapan ng mga magulang mo ang mapagtapos ka. Kinailangan pang huminto si Juno sa pag-aaral para lang matustusan ang pangailangan mo. Hindi ba't napaka-unfair ko dahil kinuha ko yun sa'yo ng sapilitan? Hayag ni Davon na bahagyang ngumiti sa dalaga. Thank you, Davon, sa pag-intindi. Ang naluluhan niyang wika sa binata. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Davon bago marahang hinaplos ang buhok ng dalaga na nag-angat ng mukha. Shena, sambit niya na muling magtama ang mga mata nila. Napalunok pa siya nang matitigan ang labi nito na bahagyang kinagat iyon. May apoy sa mga mata niya na mga sandaling iyon habang nakatitig sa labi ng dalaga at ganun din ito na waribay pareho sila ng iisip. Maingat na yumukod si Davon upang tawirin ang pagitan ng mga labi nila. Maingat na hinagkan niya ang dalaga na hindi naman tumutol sa ginawa niya. Bagkos, gumanti ito ng halik sa kanya na tila ba nasasabik gaya niya. Davon, humihingal na sambit nito nang pakawalan niya ang labi ng dalaga at bumaba ang labi niya sa leeg nito na naging dahilan ng pag-impit na ungol nito. I love you, bulong ni Davon sa dalaga na natigilan gaya niya. I'm sorry, hinging pa umanhin ni Shena bago habagyang tinulak si Davon palayo sa kanyang pagkuway, nagmamadaling umalis. Takang sinundan ng tingin ni Davon ang dalaga. Ramdam niya sa halik nito na may nararamdaman din ito sa kanya. Marahil naguguluhan pa. Mula sa tapat ng bintana, nakaupo ang dalaga habang masayang pinanood ang mag-ama kasama ang tatay niya at ilang mga batang naroon na naglilinis ng sasakyan. Ang sasaya ng mga ito. Napakabuti talaga ng batang yan. Sigurado ako
na maayos ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Anang ginang at lumapit sa anak. Nay, tawag niya sa ina. Masaya ako na sa wakas nahanap mo na ang lalaking magmamahal sa'yo nang higit pa sa pagmamahal namin sa'yo ng tatay mo. Wika nito na nakangiti. Kung alam niyo lang na malaking pagpapanggap lang lahat ng to. Ang naisaloob niya bago malungkot na tumingin kay Davon na noon nakatingin pala sa kanila. Ngumiti ito bago kumaway sa kanilang mag-ina. Mami! Tawag ni Della. Masaya ako na makita kung gaano kakamahal ng mag-ama. Anang ginang. Ano pong ibig niyong sabihin? Takapan niyang usisa sa ina kahit na narinig na niya ang sinabi ni Davon kagabi na mahal siya nito. Si Davon, nakikita ko sa kanya ang tatay niyo na mga kabataan pa namin. Ganyan na ganyan niya ako kung tignan noon. Tingin na punong-puno ng pagmamahal at respeto. Bihira na lang ang ganyang lalaki sa mundo. Sa totoo lang, mas nakikita ko pa sa kanya ang labis na pagmamahal sa iyo ni Davon kaysa kay Aiden. Ni minsan, hindi ko nakitang tignan kanya gaya namang pagtingin ni Davon sa iyo. Anang ginang. Mommy! Come over here! Tawag ni Della na tuwang-tuwa habang nakikipaglaro sa mga batang naroon kasama ang ama nito. Hays, anong trip nila? Masungit ng wika ni Juno na dumungaw sa bintana. Takang nilingon ni Shena ang kapatid. Bakit ba ang init ng ulo nito kay Davon? Masabihan nga na wag silang magsayang ng tubig. Dugtong pa nito bago na unang bumaba. Ang brat na yun? Di makapaniwalang sambit niya. Sige na, bumaba ka na. Utos pa ng ginang sa anak. Maraan siyang tumango bago patakbong tinahak ang maliit na bakura nila kung saan inabutan niyang nagtatawanan ang mga ito. Samantalang nagsusungit naman ang kapatid niya. Ang KJ mo, tito? Masayang wika ni Della. Nalatang tuwang-tuwa na sinasabuyan ng bula si Juno. Nakangiting lumapit si Shena kay Devon na noon ay napatingin sa kanya. Akala ko ba maglilinis lang kayo ng sasakyan, bakit naglalaro na kayo? Puna niya. I don't wanna miss this moment. Sagot ni Davon bago hinapit ang baywang ni Shena. Napasinghap ang dalaga nang sandaling maglahap ang katawan nila ni Davon. Saglit nagtama ang mga mata nila. Pagguay, bumaba iyon sa labi niya. Dahilan para mapalunok siya. Lalo na't hanggang ngayon nararamdaman pa rin niya ang mga halik nito. Shena Marie Benitez, sambit ni Davon bago masuying hinaplos ang pisngi ng dalaga. Can I court you? Lakas loob na pabulong na tanong ng binata bago pinadikit ang mga ulo nila. Takang napatitig siya sa mga mata ni Davon. Pagguay, maran itong tinanguhan. Davon was about to kiss her nang marinig nila ang sigaw ni Juno. Ya, may mga bata kaya dito? Inis na sigaw nito habang nakatakip ang mga kamay sa mata ni Della. Nagkatinginan na lang silang dalawa ni Davon. Pagkuway, sabay nagkatawanan dahil sa tinura ni Juno. Tumaas ang kilay ni Davon nang padabog na ibinigay sa kanya ni Juno ang barbecue. Nag-iihaw kasi sila sa may bakuran. Ikaw na ang gumawa niyan? Utos pa nito sa binata. What a brat? Hingus niya bagamat sinunod pa rin ang utos ni Juno. Napapailing na sinundan niya ng tingin si Juno na napaupo sa may duyan habang gumagamit ng cellphone. Anong tunay mong pangalan? Tanong pa nito kay Davon. Bakit? Taas kilay niyang tanong. Sagutin mo na lang kaya. Masungit na sagot ito. Davon Javier Lim. Tipid niyang sagot kay Juno. Ano yun ginagaya mo ang sikat na business tycoon ng GL Empowerment?
Hingos pa nito bagamat nag-search pa rin. Eho, Davon, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Hay naku, bata ka. Ibigay mo na yan kay Juno. Anang ginang, nakadarating lang. Hayaan mo na siya, Nay. Kaya na niya yan. Sagot ni Juno. Naku, bata ka. Tatamaan ka talaga sa akin kapag hindi ka pa rin tumigil dyan sa pagsi-cellphone mo. Baling ng ginang sa anak na abala pa rin sa hawak ng cellphone. Devon, pumasok ka na sa loob at kanina ka pa hinahanap ni Shena. May kailangan ata siya sa'yo. Pagbibigay alam pa nito sa binata. Noy, hindi pa siya tapos mag-ihaw. Hayaan niyo na si Devon dyan. Wika pa ni Juno bago tumayo at naunang pumanhik sa loob. Ang batang yun, napakatigas talaga ng ulo niya. Anang ginang na napapailing. Samantalang, nakatingin naman si Devon na pinanood ang mag-ina kanina. Hindi magkakalayo ang ugali ng mami niya at ang ina ni Shena. Parehong maiingay ang mga ito kapag may inuutos o kaya naman kapag hindi nagustuhan ang ginagawa mo. Sige na, Devon, pumasok ka na sa loob. May kailangan yata sa'yo si Shena. Kanina ka pa kasi hinahanap. Utos pa nito sa binata. Marahang tumungo si Devon bilang pag-ayos sa sinabi nito. Gaya ng utos ng ginang, minabuti nga ng binata ang magtungo sa kusina kung saan naroon ang dalaga na inabutan niya naghuhugas ng mga plato. Ako nang gagawa niyan, wika ni Devon sa dalaga na tumingin lang sa kanya. Seryoso ka? Alanganing tanong niya sa binata, lalo na't hindi ito sanay sa mga gawaing bahay. Maliit na bagay lang to at isa pa, kanina ka pa nagkikilos, kaya hayaan mo ako naman ang gumawa ng mga ito. Magiliw na wika ni Devon. CEO ng GL Empowerment, ginawang katulong ng babysitter ng anak niya? Dapat ganyan ang mga headline ngayon? Biro ni Shena sa binata. Mas matutuwa pa ako kung yung headlines ikakasal na tayong dalawa. Wika ni Devon na nakangiti. Samantalang, takang napatitig naman si Shena sa binata. Alam niyang biro lang yon, lalo na't nagpapanggap lang silang dalawa ni Devon. I mean it. Gusto kita, Shena, kay wala akong rason para hindi kita pakasalan. Seryoso ako. Wika ni Devon. Maghugas ka na nga lang dyan. Hingos niya, bagamat napapailing. Magsasalita pa sana siya nang biglang dumating si Juno. Bakit mo siya pinaguhugas? Takang puna pa ni Juno sa ate niya. Anong problema? At pwede ba? Kumatok ka naman. Nakakagulat ka eh. Hingos ni Shena sa binata. Hays, wala naman siguro kayong ginagawa dito sa kitchen, di ba? At isa pa, pinahihirapan mo masyado si brother-in-law. Hingos nito, sabay lapit kay Devon na nagkibit balikat lang nang tumingin sa kanya si Shena. Brother-in-law ka dyan, anong nakain mo at biglang nagbago ang pakikitungo mo sa kanya? Takang usisa niya sa kapatid. Sa halip na pansinin ni Shena, lumapit lang ito kay Devon bago tinapik ang balikat ng binatang nagtataka. Huwag kang mag-alala, brother-in-law. Mula ngayon, ako na ang magsisilbing bakod sa pagitan ni na Aidan at ate Shena. Kapag Shena! Tawag ng isang lalaki mula sa labas ng bahay. Speaking of the devil, wika ni Shena na mapagtanto na si Aidan ang nasa labas ng bahay nila. Anong ginagawa niya dito? Takang usisa ni Juno. Samantalang napatingin si Devon kay Shena at pigil ang sarili na masaktan. Sa tingin ko, kailangan niyo mag-usap nang sa ganun. Juno, lumabas ka nga muna sandali. Pigilan mo si Aidan na pumasok. Mag-uusap lang kami ni Devon. Wika ni Shena na siyang ikinatigil ni Devon. Sige ate, sagot nito. Huwag kang mag-alala kuya. Ako na ang bahala sa kanya. Titiyakin kong. Lumabas ka na? Utos ni Shena
sa kapatid sa pagsigaw ng tinig. Pagkalabas ni Juno, saka lang niya hinarap ang dalaga. Anong pag-uusapan natin? Takang usisa ni Devon sa dalaga. May gusto lang akong tiyakin. Sagot ni Shena sa binata. Pagkuway, walang imik na tumingkayad upang magpantay sila ng binata bago walang paalam na hinalikan ito sa labi. What was that? Gulat na tanong ni Devon kay Shena matapos itong bitawan ang labi niya. Now I know. Wika niya sa halip na sagutin ang tanong ng binata bago ito tinalikuran. Samantalang nagtatakang sinundan naman ni Devon ng tingin ang dalaga na papalayo sa kanya. Pagkuhay, nagpasya siyang sundan ito. Kuya Aiden, ayaw kang makausap ni ate. Mabuti pang umuwi ka na. Wika ni Juno na inaawat sa pagpasok ang binata. Ano bang kaguluhan to? Usisa ng ama ni Shena. Shena, tawag ni Devon sa dalaga na nakahinto sa paghakbang habang nakatingin sa labas na nagkakagulo. Masuyo pa niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Sa tingin ko, kailangan na kitang iuwi. Lakas loob ng wika ni Devon bago kinabig ang dalaga paharap sa kanya. Devon? Gulat pa niyang sambit, lalo nang hapitin nito ang baywang niya. At isa pa, mas lalo lumalakas ang kabog ng puso niya. I don't wanna lose you either. Wika ni Devon, pagkuhay, masuing hinalikan sa noo ang dalaga. But I don't wanna to stop you. Nakausapin siya. To clear up things. Dugtong pa ni Devon, pagkuhay, masuing hiniyakap si Shena. Devon? Go, talk to him. Let's clear up things later, after niyo mag-usap. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Bulong pa ni Devon sa dalaga. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Shena bago gumanti ng yakap sa binata. Oo, may nararamdaman siya para kay Devon, pero kailangan niya makatsak sa nararamdaman niya para sa dalawang lalaki na nasa ganong wala siyang masaktan sa mga ito. Sige na, I'll wait you inside. Bulong ni Devon sa dalaga. Marahan niya itong tinanguhan bago kumawala sa yakap nito. Sinulyapan muna niya si Aidan na noon nakatingin sa kanilang dalawa ni Devon. Marahan siyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Matapos ang breakup nila ni Aiden, hindi na muli sila nagkausap pa. Hindi nabigyan ng linaw ang lahat bago sila naghiwalay ng landas. At ngayon, nakakausapin na niya ito. Natatakot siya na baka muling bumalik ang sakit, maging ang nararamdaman niya para dito. She was about to leave para harapin si Aidan ng awati ni Devon ang kamay niya. Pagkuhay, niyakap siya muli sa likod. Kung ano man ang mapag-usapan yung dalawa, palagi mong tatandaan na palagi lang akong nasa tabi mo at igagalang ko ang anuman ang maging pasya mo. Always listen to your heart na sa ganun hindi ka mahirapan. Bulong pa ni Devon sa dalaga bago ito binitawan at walang imik na umalis. Devon, bulong ng puso niya. Bakit parang may laman ang sinabing iyon ng binata? Natatakot din kaya ito, gaya niya, na baka si Aiden ang piliin niya. Shena, tawag ni Aiden bago mabilis na lumapit sa dalaga. Okay ka lang? Yeah, I'm good, tugon niya sa binata. Akala ko, hindi mo na ako kakausapin pa. Shena, alam ko na hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako. Pwede bang bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Isang pagkakataon na lang. Pangako, handa kong itama ang mga nagawa kong mali noon. Patawarin mo sana ako kung hindi ako naniwala sa'yo ng mga panahong iyon. Patawarin mo ako kung mas naniwala ako kay Renji. Kasi akala ko, kaibigan ko siya. Akala ko na para sa ikabubuti ko ang ginagawa niya. Pero hindi pala. Hayag ni Aidan sa dalaga. Alam ko, nang dahil kay Renji, nasira ang relasyon natin.
Nawala ang tiwala mo sa akin nang dahil kay Renji, napatunayan kong hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ko kasi hindi mo kayang magtiwala sa akin. Hindi mo ako kayang paniwalaan. Sagot ng dalaga. Aidan, pareho tayong nagkamali ng mga panahong iyon. Pareho tayong naging immature. Aaminin ko, mas nasaktan ako nang pinaniwalaan mo siya sa mga kasinungalingan niya. Sumbat niya na hindi mapigilan ang sarili na masaktan. I'm sorry, Shena. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Pangako, itatama ko lahat ng yun. Babawi ako sa mga nagawa kong mali sa'yo, sa mga pagkukulang ko. Isang pagkakataon lang na mapatunayan kong seryoso ako sa'yo. Hiling pa ng binata. Pigil ni Shena ang sarili na maiyak sa harapan ni Aidan. Alam niya sa sarili niya na mahal pa rin niya ito, pero hindi niya rin maitatanggi na may puwang na sa puso niya si Devon. Kahit sa sandaling pagkikita pa lamang nila ng binata. Sino ba namang kasing hindi magkakagusto dito? Bukod sa gwapo, mayaman, napaka-gentleman pa nito at higit sa lahat, maasikaso. Shena, please. Wika ni Aidan bago masuing hinawakan ang kamay ng dalaga. Isang pagkakataon lang at itatama ko ang maling nagawa ko sa'yo. At pangako, ikaw ang palaging pipiliin ko sa anumang oras. I'm sorry, Aidan. Aaminin ko na hanggang ngayon mahal pa rin kita. Kaya lang, mahal ko si Devon. Ang lalaking yun? Ano bang meron sa kanya? May anak na siya. Bakit kailangan mo pang maghanap ng lalaking ipapalit sa akin na may sabit pa? Shena, dalaga ka. Alam mo kung anong minahal ko kay Devon? Dahil hindi siya kagaya mo. Napakakitid ng utak mo. Ni minsan, hindi siya nanghusga ng ibang tao. Gaya ng ginagawa mo ngayon. Kahit napakayaman ng pamilya niya, napaka-down to earth niyang tao, maging ang pamilya niya. Marahas niyang wikang sagot kay Aidan. Kaya ko rin naman gawin ang ginagawa niya para sa'yo. Kaya kong hindi manghusga. Sagot pa nito na siyang ikinatawa ni Shena. You're making it worse, Aidan. Mas lalo mo lang pinatunayan sa akin na hindi ka karapat-dapat na mahalin at bigyan ng pagkakataon. Kung ganyan ka mag-isip, oo, aaminin ko may anak si Devon sa ibang babae. Pero hindi naging kabawasan yun sa pagkalalaki niya. Kasi he's totally gentleman unlike you. Ang galing mo magsalita. Honestly, mutik mo na ako mapaniwala. Galit niyang wika sa binata. Shena! Ito na sana ang huli nating pagkikita. Pakiusap lang. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko. Masaya na ako nang wala ka. At salamat sa'yo. Nang dahil sa ginawa mo, nahanap ko ang lalaking magmamahal sa akin ng tunay. Wika pa ng dalaga bago tinalikuran ang binata na hindi napigil ang sarili na maiyak. Matapos makausap si Aidan, malungkot na bumalik siya sa bahay nila. Pagkabukas niya ng pinto, agad nakita niya si Devon na noon nakatayo at tila hinihintay ang pagdating niya. Bahagya itong ngumiti sa kanya. Pagkuhay, walang imik na lumapit at niyakap siya. It's okay. Bulong pa ni Devon sa dalaga. It's okay, Mommy. We're still there for you. Wika ni Della. Pagkuhay, niyakap ang dalaga mula sa likuran. Natawa na lang siya dahil sa ginawang iyon ng mag-ama. Lumipas ang 2 araw. Ito ang huling gabi nila sa tahanan ng mga magulang niya, lalo na't luluwas na sila ng Maynila at hindi nga pwede magtagal si Devon sa pagbabakasyon, lalo na't may trabaho ito. Kaya naman, napagkasunduan ng mga ito na mag-inom kasama si Devon na hindi naman tumanggi. Habang nagiinuman sa maliit na bakuran, sinamantala naman ni Shena ang pagkakataon para patulugin si Della na agad namang nakatulog dahil siguro sa pagod, buhat ng paglalaro buong maghapon. Nay, nagiinom pa ba sila? Saglit siyang natigilan na makita si Juno na kaalalay kay Devon na halatang lango ng alak. Hindi naman niya masisi ang binata. Hindi talaga ito mahilig mag-inom ng alak
kay marahil nalasing ito kaagad. Dahan-dahan lang kuya, baka matumba ka at bigat mo pa naman, saway ni Juno. Ang bilis naman malasing ng batang to. Hindi ba to sanay mag-inom? Juno, baka dinadayaan niyo siya sa pagtagay ha? Anang ginang sa anak. Nay, ang mga matang to, nakabantay sa mga kasamahan namin sa inuman. Kaya lang mahina talaga mag-inom si Kuya Davon. Sagot pa nito. Yung asawa ko. Wika ni Davon sa lasing na tinig habang nakatingin kay Shena na nakangiti bagamat napapailing. Davon, bakit kasi nag-inom ka ng marami? Alam mo namang… Shh ate, wag mo na siyang pagalitan. Hindi naman niya ginusto na malasing agad. Kuya, dadali na kita sa kwarto para makapagpahinga. Sandali brother-in-law. Awat ni Davon sa binata. Nay, tawag ni Davon sa ina ng dalaga. Thank you for bringing this beautiful princess in this world. I can't promise na magkakaroon kami ng perfect relationship. But one thing na gusto kong malaman nyo, I will do my very best to understand her, to protect her, and to give her a wealthy life. And lastly, I will love her till death set we apart. Alagaan mo siyang mabuti. Yun lang naman ang tanging gusto kong makita at marinig sa'yo. Anang ginang. I want to marry her ASAP. That's why I asked my parents to be there, so we can talk about the wedding. Wika ni Davon bago nag-collapse dahil sa kalasingan. Kuya, tawag ni Juno. Dadaling ko na siya sa kwarto. Paalam pa nito. Na makaalis na si Juno at maiwan silang mag-ina, napapailing na tumingin siya sa nanay niya. Shena, nalaman ko kay Juno kung gaano kayaman ang pamilya ni Devon. Sa totoo lang, nag-alala ako. Nay, nakita niyo naman po si Devon at ang anak niyang si Della. Kung ano po ang pagkakilala niyo sa mag-ama, ganun din ang mga magulang ni Devon. Napaka down to earth nilang tao, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Nakangiting paliwanag niya sa ina. Mabuti naman kung ganun. Pero alam mo anak, napakaswerte mo sa batang yan. Bukod sa napakabait, napakabuti ng puso niya. Masaya ako na malamang na isang taong nandyan para sa'yo at nakahandang alalayan ka sa lahat ng bagay man o oras. Anang ginang sa dalaga. Yun din ang lihim na ipinagpapasalamat ni Shena sa pong may kapal. Ang binigay sa kanya si Devon dahil sa totoo lang, hindi napapatanong din ang dalaga sa sarili niya kung anong nagawa niyang mabuti para ibigay sa kanya si Devon. Nagising si Devon na parang binibiyak ang ulo niya dahil sa sobrang sakit. Maraan siyang napabuntong hininga bago napatingin sa pinto nang bumukas siyon at pumasok si Shena na may dalang tray. Kamusta ang pakiramdam mo? Usisa pa nito bago inilapag sa estante ang pagkain. Inumin mo na to nang sa ganun maibsan ang sakit ng ulo mo dahil sa hangover. Dugtong pa niya. I'm sorry, naparami ako ng inom kagabi. Hinging pa umanhin niya. Bumangon ka na dyan nang sa ganun makakain ka na at makainom nitong gamot. Payo niya sa binata. Shena? Yes. Kunot noong tanong niya sa binata. Can we get married here? Tanong niya sa dalaga sa seryosong tinig. As much as I wanted, pero may kailangan ka pang ayusin sa Maynila dahil nagkakagulo ngayon sa opisina niyo. Dahil ilang araw ka nang absent. Pwede naman natin i-schedule ang kasal natin. For now, kailangan nating bumalik sa Maynila. Sagot ni Shena. Bago maswing pinisil ang mukha ni Devon. Tumawag ka na kay Mrs. Lim. Kailangan ka ng kumpanya dahil hindi nila yun ma-handle nang wala ka. At isa pa, nag-assure naman ang mami mo na darating sila para pag-usapan ang tungkol sa kasal natin. I think sila na ang bahala mag-usap nun. Isang marahang pagtango ang naging tugon ni Devon sa dalaga. I love you. Wika niya. Bahagyang tinitigan ang dalaga. I love you too.
Sagot ni Shena na nakangiti bago masuyong hinalikan si Devon sa labi. Sige na, kumain ka na dyan at aasikasuhin ko pa ang anak natin. Utos niya sa binata. Matapos ang isang linggong bakasyon sa Laguna, kinailangan naman ni Devon na bumalik sa opisina para ayusin ang isyu ng kumpanya. Nagkaroon kasi ng problema sa production team at isa pa, hindi makahanap ng supplier ang marketing. May supplier naman talaga sila para sa production ng wine, kaya lang biglang umurong ang supplier nila sa hindi niya malaman na dahilan. Sir, dumating na po ang anak ng bagong supplier na kausap natin. Nasa meeting room na po siya. Paliwanag ng sekretary niya. Ilang araw ba ang delivery ng production natin sa mga buyer? Tanong pa niya sa sekretarya. Meron na lang tayong 4 na araw, sir. Yun kung makakapag-deliver agad sila ng supply ng grapes sa atin. Bagamat, hindi pa rin sasapat ang oras para makapag-deliver ng mga beverages sa buyer natin. Sagot nito. Kung mag-overtime ang production team, sigurado ako aabot tayo sa tamang oras ng deliver para sa mga buyer. Wika ni Devon na napapaisip. Yes, sir. Kaya lang, sigurado ako na mahihirapan ang production team. 2 araw na kailangan nilang pagpuyatan yun. Sagot pa nito. Maraan siyang napatango bilang tugon sa dalaga. Hindi nga sasapat ang oras nila kung sakaling makahanap ng batong supplier para sa production nila. Sir, bawal yung pumasok. Takang napatingin siya sa may pinto nang marinig ang security mula sa labas ng opisina niya. Kailangan kong makausap ang brother-in-law ko. Sagot pa nito. Sir, ako na hong. It's okay, I know him. Papasukin niyo siya. Utos niya sa sekretarya niya na agad namang tumango bago lumabas ng pinto. Ilang sandali lang pumasok uli ito kasama si Juno. Bagay na ipinagtataka niya kung bakit naroon ito. Juno, anong ginagawa mo dito? Takang usisa niya. Hindi kita maasikaso ngayon dahil may marami pa akong kailangan ayusin. Hayag niya sa binata. Alam ko, kuya, makinig ka. Huwag mong tanggapin ang alok ni Aiden. Wika nito. Anong ibig mong sabihin? Takang usisa niya kung bakit nabanggit nito si Aiden. Nalaman ko na binayaran ni Aiden ng malaking pera ang supplier niyo ng grapes para hindi mag-deliver sa inyo. Binili niya ang mga iyon upang siya ang maging supplier niyo. Pero ang totoo, wala talaga siyang balak na mag-supply para sa production niyo. Gusto niya lang na umasa kayo at mapahiya sa mga customer niyo. Pagbibigay alam ni Juno sa binata. Ano? Gulat pa niyang tanong bago tumingin sa mga kasamahang naroon. Ginagawa niya to dahil galit siya sa'yo. Iniisip niyang inagaw mo si ate sa kanya, kaya gusto niyang pahirapan ka. Buti na lang nabanggit sa akin ng kaibigan ko, kaya napaluwas ako ng Maynila. Tinatawagan ko sa ate, pero mukhang busy siya. Pagbibigay alam pa nito. Magkasama sila ngayon ni Mommy. Inaayos ang tungkol sa kasal namin. Pagbibigay alam ni Devon. Pero salamat at pinaalam mo to sa amin. Hindi ko alam na may pinaplano pala ang lalaking yon. Wika ni Devon. Magkakampi tayo, di ba? Wika ni Juno sa binata na napangiti sa huli. Kung ganon, kailangan ko ang tulong mo. Anong klaseng tulong yan, kuya? Mabilis ka mag-drive, di ba? Kailangan natin makarating sa supplier namin ng grapes sa lalong madaling panahon. Pero bago yun, may kailangan muna akong harapin. Wika niya bago ngumiti. Miss Tin, i-cancel mo lahat ng investment natin sa restaurant ng mga Santos. Utos siya sa sekretarya na agad namang sumunod. May investment kayo sa restaurant nila, Aiden? Tanong ni Juno. Cool, ang dami niyo palang pinagkakakitaan. Juno, hintayin mo ako dito sa opisina ko. Saglit lang to. Bilin niya sa binata. Sasama ako sa'yo, kuya. Hindi mo lang laban to, kundi kasama mo na rin ako, kaya hindi ka mag-isa. Wika nito. Isang marahang pagtango ang naging tugon ni Devon kay Juno. Pagkuhay, sabay nilang tinungo ang meeting room kung saan inutusan niya si Juno na maiwan sa labas.
Pagkapasok niya sa loob, agad niyang inabutan si Aidan na nakaupo na tila ba hinihintay ang pagdating niya. Hindi ko inasahan na magkikita ulit tayo dito. Wika pa ni Aidan bago ngumiti. Tama ka, ang lawak ng mundo. Hamakin mo yun, magiging supplier ka pa ng kumpanya namin. Sagot niya bago gumanti ng pangiti sa binata. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin gusto ang ugali mo. Wika ni Aidan. Pero isa akong businessman. Handa kong isantabi ang pansarili kong isyo ko. Wika pa nito. Pasensya na, pero hindi ako ganung tao eh. Ayaw ko kasi magkaroon ng utang na loob, lalo na sa ex ng fiancé ko, na hindi ko alam kung tunay ba ang pakikipag-negotiate sa akin. Mapang-uyam niyang sagot sa binata. Duda ka ba sa? Hindi ko ugaling makipagplastikan. Anyway, hindi ko kailangan ng supply mo. Mas gugustuhin ko pang mapagod sa paghahanap ng supplier kaysa makatrabaho ka. Pasensya na ha. Pangiinsulto niya. Ano bang problema mo? Galit nitong wika kay Davon. Alam mo, ikaw ang dapat kong tanungin sa bagay na yan. Ano bang ginawa ko sa'yo para makipaglaro ka sa akin ng ganito? Usisa niya, napigil ang galit. Hindi mo ba alam? Ngang dahil sa'yo, hindi ako magawang piliin ni Shena. Pati tiwala ng pamilya niya, nagawa mong agawin sa akin. Inis na wika nito kay Davon. Ako talaga ang sinisisi mo kung bakit hindi ka magawang mahalin uli ni Shena? Minsan ba, tumanggap ka na ng pagkatalo sa buong buhay mo? Minsan ba, naisip mong may mali ka rin? Tanong niya. Nung hindi mo pinakinggan si Shena sa mga paliwanag niya, nung pinili mong kampihan ang kaibigan mo, doon pa lang, maling-mali ka na. Aaminin ko, wala akong lugar para sabihin sa'yo ang bagay na yan. Kaya lang, pinilit mo akong ipagmukha sa'yo kung anong klaseng tao ka. Hindi na ako magtataka kung bakit pinaglayo kayo ng tadhana ni Shena dahil hindi ka karapat-dapat sa kanya kung ganyan ka mag-isip. Nakuha mo lang sa akin si Shena, pero kung makapagsalita ka, akala mo na panalo ka na sa akin. Bagay na hindi mangyayari kasi hindi ko. I'm warning you. Sa susunod, kilalanin mo muna kung sino ang binabangga mo. Baka sa huli, ikaw ang madihado. Pasalamat ka, hindi ako ganun kasama para pahirapan pati pamilya mo. Dahil kung nagkataon, baka wala ka ng bahay na mauwian o baka pati yung mamahaling suot mong relo at damit, magawa mong ibenta, may makain ka lang. Wika niya. Anong ibig mong sabihin? Takang usisa nito. Hindi mo ba alam? Ang restaurant na pinagkukunan mo ng pera, isa sa mga assets ng pamilya ko. Sa madaling salita, nang dahil sa pamilya ko, magaan ang pamumuhay nyo. Maghintay ka, ipapakita ko sa'yo kung gaano ka-impluwensya ang pamilyang Lim. Sana ito na ang huli nating pagkikita. Mariing wika niya bago tinalikuran ang binata na tila hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Ngunit agad din siyang napahinto nang marinig ang pagtawa ni Aidan. Sa tingin mo ba, masisindak mo ako sa ganyan? Ikakamatay ko muna bago mo makuha sa akin ng tuluyan si Shena. Tandaan mo to, huwag kang pakatitiyak na mapapasay si Shena hanggat buhay pa ako. Banta pa ni Aidan bago tumawa ng nakakaloko. Kung ako sa'yo, mas gugustuhin kong manahimik kaysa ang gumawa pa ng gulo. Baka hindi mo magustuhan kapag nagalit ako. Pasalamat ka, hindi pa ako nawawalan ng bait. Dahil kung hindi, baka sa kulungan na ang bagsak mo. Kaya kong baliktarin ang batas kung nanaisin ko. Kaya kitang ipakulong ng habang buhay kung gugustuhin ko. Pero hindi pa ako ganun kasama para gawin. Hindi ko sisirain ang buhay ko sa isang kagaya mo. Banta niya bago ito tuluyang tinalikuran. Matapos ang meeting, sa wedding designer nila, saka naman nagpaalam si Shena sa ina ng binata, lalo na't may urgent meeting ito. Mag-iingat ka, iha. Bilin pa nito sa dalaga. Opo, ma'am. Kayo din po. Magkita na lang po tayo mamaya sa bahay. Nakangiting paalam niya. Kasama ng driver
Umuwi na sila ng mansyon, lalo na't kanina pa siya kinukulit ni Della. Sigurado na miss na siya ng bata. Ilang oras din kasing hindi niya ito nakakausap sa phone dahil nalobat nga ang phone niya. Pagdating niya sa bahay, agad na hinanap ng mga mata niya si Della, pero bigo siyang makita ito sa living room. "Si Della?" tanong niya sa maid. "Kasama po ni Miss Thea nasa playroom. Kanina pa nga po sila doon," sagot pa nito. Takang napatitig siya dito. Bihira kasi na maglaan ng oras si Thea sa anak nito, bagay na ipinagtataka niya. "Miss Shena, alam ko na nag-alala din kayo. Puntahan niyo na lang po kaya siya doon. Sa totoo lang, hindi ko rin gusto na narito si Miss Thea. Minsan ko nang nakita kung paano niya tratuhin ang anak niya. Wala talaga siyang kaamor-amor sa bata," wika pa ng maid. "Bakit yun naman nasabi yan? Ina si Thea ni Della, kaya sigurado ako na..." "Hay nako Miss Shena, siya nga yung ina, pero kung tratuhin niya yung bata, para hindi niya anak. Naalala ko dati, natapunan lang ni Della ng juice ang damit niya. Pinagalitan ba naman niya? Hindi lang yun ha, natapos yung saktan, kinulong pa sa kwarto. Nagkataon pa wala nun si Sir at ang mga magulang niya dahil nasa business trip. Kinabukasan, nagkasakit si Della. Yun yung araw bago ka dumating sa bahay na to," kwento pa nito. "Hindi niyo man lang sinabi kay Devon ang tungkol sa bagay na to?" usisa niya na may pagtataka. Mariing umiling ang mga ito bilang sagot sa dalaga. Marahang napabuntong hininga si Shena bago nagmamadaling nagtungo sa playroom. Mula sa labas, dinig niyang umiiyak si Della, bagay na mas lalong nagpapaalala sa kanya. "Thea, buksan mo to!" Inis niyang sigaw mula sa labas ng pinto. "Mommy! Mommy! Please help me!" "Thea, buksan mo to!" sigaw niya habang patuloy sa pagkalabog ng pinto. "Manahimik ka dyan. Dinidisiplina ko lang ang anak ko," sagot nito. "Nababaliw ka na ba?" pasigaw niyang sagot at inutusan ang maid na kunin ang susi. "Huwag kang makialam dito." "Open this damn door!" sigaw niya sa galit na tinig, lalo na't naririnig niya ang iyak ng bata. Ilang sandali lang dumating ang maid na kumuha ng susi. Hindi na siya nagdalawang isip at binuksan iyon. "Mommy!" tawag ni Della habang umiiyak na nakasiksik sa gilid. "What the are you doing?" galit na sigaw ni Shena sa babae. "Tinuruan ko lang ng magandang disiplina ang anak ko," sagot nito. "Ito bang magandang disiplina ang sinasabi mo? Ang saktan siya at takutin? Alam ko na wala akong karapatan na makialam, pero sobra na to, Thea," wika niya bago lumapit sa bata na agad na yumakap sa kanya. "Anong sobra sa ginawa ko? Hindi mo ba nakikita? Lumalaki siyang matigas ang ulo. Ang hirap niyang sawayin," sagot nito. "Sinabi ko na sa kanya na tumigil siya, pero hindi siya nakikinig." Marahan siyang napabuntong hininga bago tumingin sa maid. Pagkuhay, inabot ang bata dito. "Dalhin mo siya sa kwarto. Hintayin niyo ako doon," utos pa ni Shena. "Mommy!" tawag ni Della. "It's okay baby. Hintayin mo si Mommy doon, okay? Saglit lang to," sagot niya sa bata at marahang pinunasan ang pisngi nito. "Sige na manang," utos niya sa maid na agad namang sumunod. Pagkaalis ng maid, agad niyang hinarap si Thea na halatang nainis sa kanya. "Ano yun? Nagpapakananay ka sa anak ko? Nakakatawa ka?" Panguuyam ng wika nito. "Kung sabihin kong, oo, ano magagawa mo? At isa pa, hindi ba dapat na matuwa ka? Kasi nasa mabuting pangalaga ang anak mo? Sa bagay, hindi mo pala magawa yun sa kanya. Dahil ang tanging alam mo lang gawin, pahirapan ang anak mo." Inis niyang sagot sa babae. "Wala kang karapatan na pakialaman ang pagdidisiplina ko sa kanya. Anak ko siya kaya..."
Anak mo nga siya, pero nagpapakananay ka ba sa kanya? Di ba hindi? Ni minsan ba, narinig mong tinawag kang mami ni Della na walang takot na nararamdaman? Ni minsan ba, tiningala ka ba niya bilang ina? Kasi pakiramdam ko, hindi. Kaya hindi ka magawang mahalin at igalang ng bata dahil sa ginagawa mo. Wala kang... Ikaw ang walang karapatan na saktan ang anak ko. Oo, hindi ako tunay niyang ina. Pero handa kong ilaban si Della ng patayan, oras na sinaktan o kinulong mo pa siya. Kaya makakaalis ka na at huwag kang babalik dito nang hindi mo napagtanto ang kasalanan mo. Itigil mo na yung pagpapahirap sa bata. Kung ayaw mo, ako ang makalaban mo. Banta pa niya bago ito tinalikuran. Pagkaalis niya sa playroom, agad niyang tinungo ang kwarto nila ng bata kung saan inabutan niya itong umiiyak pa rin. Mommy? Tawag ni Della bago patakbong yumakap sa dalaga. It's okay baby, wika niya bago ito't kinarga. Are you hurt? Tanong niya sa bata bago ito pinaupo sa kama. Mommy, don't leave me again. Hiling nito na tumahan na sa pag-iyak. Hindi na aalis si Mommy at pangako hindi ko hahayaan na saktan ka pa ni Thea. Wika niya bago tinignan ang kamay nito na may latay. Did she hit your palms? Tanong niya na marahang tinanguhan nito. Nahabag ang puso niya na niyakap ang bata. Hindi niya maintindihan kung paano naatim ni Thea na saktan ang bata ng ganon. I'm sorry baby, if I took so long. Hinging paumanin niya sa bata. Isang buwan na rin pala mula nang nag-file ng kaso si Devon sa dating kasintahan. Matapos niyang malaman na sinaktan nito ang anak niya. Restraining order lang ang kaso na isinampa niya. Hindi naman niya pwedeng ipagkait ng tuluyan dito ang anak nila. Kahit papaano, ina pa rin ito ni Della. At ang tungkol naman kay Aiden, minabuti nitong umalis na lang ng bansa para sa ikakatahimik nilang lahat, para kay Shena, para sa kaligayahan ng dalagang kapwa nila minahal. Daddy, come here! Dinig pa niyang tawag ni Della sa kanya na noon kasama si Shena na naglalaro ng mga ito sa pool. Napangiti siya na makita kung gaano kasaya ang mag-ina niya habang nagtatampisaw sa tubig. Coming! Masayang tugon niya bago lumapit sa dalawa. Kamusta ang dalawang prinsesa ko? Nakangiting tanong niya bago dinampian ng halik sa pisngi ang dalawa. We're good, Daddy. Masayang sagot nito bago tumingin sa poolside. Wow! Gusto ko rin ang ginagawa ni Grandma, Daddy. Masayang bulalas ng bata. Natatawang sinundan na lang ng tingin ni Devon ang anak na masayang lumapit sa mami niya. Masaya ako na makitang okay na ulit si Della. Wika ni Shena na nakangiti. Me too, sagot ni Devon bago niyakap mula sa likod ang dalaga. Pwede na nating sundan si Della, hindi ba? Tanong pa niya bago dinampian ito ng halik sa balikat. Isang matamis na ngiti ang sumulay sa labi ni Shena sa tanong na iyon ng binata. Excited ka na bang magkaroon ng munting supling? Tanong ni Shena na nakangiti. Sobra, lumalaki na si Della at naghahanap na rin siya ng kapatid. Sagot ni Devon. Alam ko at sa ating lahat mukhang ikaw lang talaga ang walang ideya. Alam mo ba kung anong ginawa ni Mommy the other day? Tanong niya sa binata na napakunot noo. Nag-shopping siya ng mga damit na pang baby. Sa sobrang excited niya, nakita niya kasi ako last 2 days na may morning sickness. Kaya naman the other day, sinama niya ako sa hospital para alamin kung tama ang hinala. Then ayun, kwento niya sa binatang nakatitig sa kanya. You mean, magiging daddy na uli ako? You're pregnant? Ang di makapaniwalang tanong ni Devon sa dalaga na marahang tumango. Yes, sagot pa niya na tila ba nanalo sa loto sa labis na kasiyahan. Why you're so loud? Ang di makatiis na singit ng ina ni Devon.
Masaya lang po ako, sagot niya sa ina bago masuyong pinupog ng halik ang dalagang natatawa sa mga pinaggagawa niya. I love you, bulong ni Devon. I love you too, sagot niya bago niyakap ang binata. Thank you sa pagmamahal at sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw ang kaligayahan ko bukod kay Della. Kaya naman gagawin ko ang lahat para protektahan ang dalawang prinsesa ng buhay ko. Sagot pa niya sa dalaga. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Devon at Shena. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.